Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, bago po tayo mag-umpisa po, mga kabida, gusto ko lang pong batiin kayong lahat, lalong-lalo na po ang mga OFWs po natin dyan sa iba't ibang bahagi po ng mundo, mga kabida. Magandang oras po sa inyong lahat. Ayan. So, dito po tayo, pag-usapan po natin mga kabida, ito pong lumabas po ngayon sa balita mula sa Batas PH na meron na daw pending warrant of arrests ang mga kabida laban po dito kina Senador Bato de la Rosa, Senator Bongo, dating PNP Chief General Oscar Albayalde po mga kabida. This is in connection doon ho sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, po. Itong mga sinasabi kong mga personalidad, mga kabida, ito daw yung mga co-accused, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity po, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po, balita mula sa Batas PH. Actually, post lang po nila ito, pending ICC arrest warrants versus De La Rosa, Go, Albayalde. Ayan. Just in, former Senator Antonio Trillanes IV said that Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, and former PNP Chief Oscar Albayalde have pending arrest warrants issued by the International Criminal Court in connection with their alleged involvement in the bloody drug war of the Duterte administration. Kung meron pong pending warrant of arrest po mga kabida, ibig sabihin yan, inisyo na po. Kaso lang po, hinold, mga kabida. Kasi ang ginamit po na term po dito is issued. So meaning, na-issue na po, nailabas na po, pero hinold lang most likely, mga kabida. Okay? Now, since ang source po dito, si Trillanes, marami naman pong palpak po ng mga information po, Ito pong si Trillanes po, mga kabida. So, posibleng hindi po ito totoo, posibleng totoo po ito, mga kabida. Okay? Pero hindi po natin inaasahan po na talagang accurate po itong information na ito, mga kabida. Kasi alam naman po natin kung ano yung leaning po ni Trillanes, napaka po ito obsessed sa mga Duterte, laban sa mga Duterte. Ito pong si dating Senador Antonio Trillanes, mga kabida. Lately lang po naging controversial po ito, kasi sinabi po, mga kabida, ni Davao 1st District Representative Pulong Duterte, na siya daw yung isa sa mga ipinadala daw ng gobyerno po, mga kabida, po, na mag-welfare check po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa kanyang detention unit po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Naging controversial yon kasi unang-una po alam naman po natin na ang nagsampa po ng kaso, mga kabida, dyan po sa ICC, ito pong si Senator Trillanes. Tapos nakuha po niyang bumisita po doon kung totoo po yung sinabi po ni Pulong po, mga kabida. Nakaka-insulto po yun, Hindi lang po sa matanda, Hindi lang po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi mismo sa pamilya po, Diba, mga kabida? Kumbaga, sa krimen pa yan, okay, si Trillanes yung dahilan, kung bakit nakulong, mga kabida, ito pong si Digong tapos bibisitahin po niya, Diba, nakaka-insulto po yun, Kaya nga, question po, mga kabida, ng pamilya, ito pong International Criminal Court. Kung bakit po pinayagan po, mga kabida. Diba? Okay lang sana kung mga talagang totoong opisyal po, ng gobyerno. Hindi naman po opisyal po itong si Trillanes, Hindi naman po ito connected po sa gobyerno. Pwede ba yun? So, yun po, binanggit po ni Trillanes na meron na daw pending warrant of arrest. Actually,
matagal na po yung sinabi po ni Trillanes pero hanggang ngayon wala pa pong warrant of arrest na inilabas eh. Ipinakita ito pong International Criminal Court. 'Di ba? Mga kabida, nahihirapan nga sila dito ho sa kaso po ni Digong eh. 'Di ba? Yung prosecution po bigla hong kumambyo from 30,000 victims of war on drugs, naging 79 na lang po. Saan man yung libo-libong sinasabi po nila mga kabida? Kasi po, 79 lang po yung masecure po nila na mga ebidensya. Okay? Yung sinabi po nilang 30,000, ano lang pala yun? Bloated? Bloated lang yun? Hindi po talagang yun yung totoo pong nangyari po, ano, mga kabida? Kasi 79 lang po eh. Tapos 3 counts of murder lang po yung charge po doon. Although part po ng crimes against humanity, pwede na po yung 79. Korte na po ng Pilipinas ang pwede hong mag-try po doon eh. Eh bakit pinaabot pa po, ano? Sa International Criminal Court po mga kabida, ano po? Eh kung alam lang po ng gobyerno ng Pilipinas na 79 lang po yung anong tawag po dito, mga naging biktima ho, di umano, ng Duterte administration, sana doon na lang po sa Pilipinas yun. Kaso lang po nakipagkonsabahan po itong Pilipinas eh. Yung gobyerno po ng Pilipinas, ano? Kasi po, plano na po talaga, no, na alisin po si Digong sa Pinas. Okay? Dadalhin si Digong sa ibang bansa para wala na pong hadlang, ano? Kasi po ang tingin kasi nila dito po kay Digong, ano, isang political stumbling block po. Okay? Kumbaga, kung andyan po si Digong sa Pilipinas, mga kabida, okay, mahihirapan po ang gobyerno, lalong-lalo na po yung mga nag-aambisyon na ikakasa yung kanilang ambisyon because of Digong. So, kailangan po nilang tanggalin po si Digong at itapon kung saan po nilang pwedeng itapon. Ano? Yun, itinapon po sa The Hague, Netherlands, mga kabida. At ginawa po nilang rason na wala daw ebidensya, okay? Destroy daw yung mga ebidensya laban po kay Digong, ano? Laban po sa mga sangkot po sa war on drugs. Kaya nga, inutil ang Pilipinas na i-prosecute ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero, nakakuha po ng mga ebidensya ito pong ICC, mga kabida. Oh, saan pala nanggaling yung mga ebidensyang nakuha po ng ICC, ano po? Diba sa Pilipinas pa rin? Bakit hindi ho nagawa yan ng mga authorities po ng Pilipinas, mga kabida? So doon pa lang, halatang halata na po, ano? Meron talaga silang drive na itapon po si Digong, ano, from the Philippines, ano, doon po sa The Hague, Netherlands. Okay? Tapos meron pang issue po doon ho sa interim release na hindi ho mangingialam daw ang Pilipinas. So talagang hindi nila gusto na makabalik si Digong sa Pinas, ano, mga kabida. Okay? So as to Senator De La Rosa, Senator Bongo, former PNP Chief Albayalde, ano, kung totoo man po itong sinabi po ni Trillanes, maghanda-handa na lang po kayo. Kasi hindi talaga kayo i-spare, ano, ng gobyerno po ng Pilipinas. Okay? Kung ano man po yung ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte, gagawin po yan nila sa inyo. Okay? Ipapa-aristo po kayo. Okay? Kung sakali hong maglabas po ng warrant of arrest, ito pong ICC. Mga kabida. Okay? Actually, matagal na po ito itong report na meron pong warrant of arrest. In fact, doon sa unang balita po, kabilang daw si Vice President Sara Duterte, ano? Mga kabida, kaso lang po, wala ho silang matibay na ebidensya, no? Na i-link ito hong si VP Sara sa issue po ng patayan po, ano? Sa ilalim po ng Duterte administration, ano po? Mga kabida. Okay? Kaya siguro, tinanggal po si Sara at yun, ang pinaka pwede ho nilang maging punching bag po dito, si Bongo,
Bato de la Rosa at saka ito pong si Albayalde, ano po, mga kabida. Okay? So abangan na lang po natin kung gaano po ka-credible ito pong si Trillanes sa kanya kong sinabi na meron pong pending na warrant of arrest ito pong ICC, ano po, laban ho dito ho sa mga personalidad na nabanggit ko po, ano, mga kabida. Let's wait and see kung totoong ilalabas po ito ng International Criminal Court. So yun lang po mga kabida, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.